Doon naman tayo sa barang na sinasabi ng kapatid ko. Habang inaantay ko ang hudyat niya noon, pinag-aaralan ko ng gagawin. Malawak ng saklaw ko. Alam ko ng pasikot-sikot sa barang. Maging ang kulam ay alam na alam ko noon. Sino ba namang hindi? Inalam ko ang lahat ng ito kay Aling Sidad. Sa naiisip ko noon, batay sa sinabi ng kapatid ko na mauubos ang pamilya. Siguro, ang barang kong hindi nagkakamali. Bulong sa patay. Isang uri ng sumpa na parang epidemya. At ang makakagawa lamang nito ay yung sagad sa kasamaan. Yung kaluluwa ay nakasangla na sa demonyo. O hindi naman kaya, isang barang na tanim sumpa. Kapag nakarating ako sa bahay ng sinasabi ng kapatid ko, aalamin ko yung lugar. Lilibutin ko ito kahit saan pa ako makarating. Pagkatapos nun, palalayasin ko ang pamilya doon. Ang tanim sumpa kasi ay nasa iisang lugar lang. At kapag umubra, tama ako. Pero kapag hindi, bulong na sa patay ang usapan dito. Kahit saan ka kasi magtago, tatama at tatama sa iyong sumpa sa oras na mamatay na ang nauna. Ginawa ko ito nang naroroon na kami sa lugar. 3 araw yun bago pa sabihin ni Rod na aalis na kami. Ipinaalam ko kay nanay ni Risa at tatay Vic ang gagawin namin. Maliban na lang kay Rod kasi nga sakitin ng mga matatandang kumukop sa kanya. Baka ikamatay pa kapag nagpaalam. Unang bungad pa lamang sa lugar ng naging pasyente. Hindi ako dumiretso sa loob ng bahay. Si Rod lang. Ang ginawa ko ay nilibot ko agad ang lugar. Nagalit pa si Rod gawa ng napakahangal ko mano. Mga karaniwang paraan daw ang ginagawa ko na siyang hindi malayong ginawa na rin ng mga albularyong tagaron. Hindi naman ako kumibo nun kung kinukumpara ako nun ni Rod sa iba. Nako, ibig sabihin lang ay wala siyang tiwala sa akin. Kaya na-challenge ako, Sir Seth. Nagmumukha man akong ewan pero hindi ko na alintana yon. Mantakin nyo. Kainit kaya ng panahon na yon. Naglalakad ako sa malawak na sakahan. Tawid sa ilog ng dumalag at libot pa sa kung saan-saan. Alam niyo ba kung bakit ko ginagawa ito? Dahil sa mga gabay namin. Nakikiramdam lamang ako noon kung may banta ba sa isang lugar. Kasi nga ora mismo lalapit ang mga gabay. Nakabuntot sa akin ng mga yon. Ewan ko ba kung bakit nasa akin ang mga ito. Kaya siguro sa akin sumasama kasi nga hindi naman pinapahalaga ni Rod ang mga ito. Biro nyo, si Rod pa ang may sabing gabay daw namin yon tapos wala lang sa kanya. Hanggang sa napadako ako noon malapit sa gubat. Hindi ko alam kung bakit nagtayuan na lamang bigla ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi naman ako nun kinikilabutan. Basta, parang kusang nag-react ang katawan ko. Ilang saglit pa, naramdaman ko na mga gabay namin ni Rod. Una kong nakita ay yung bata. Nasa tabi ko lamang siya nun. Isa lang ang ibig sabihin nito. May peligro sa lugar. Hindi naman pwedeng hayaan ko yon at hindi na lang alamin. Malay natin, may kinalaman pala ito sa pangyayari doon sa pamilya. Ang lugar na ito ay ilang distansya lang ilog na. Sa kabilang parte naman ito ang sentro na ng dumalag. Habang papalapit ako doon sa gubat, ay siya namang paglabasan pa ng ibang gabay. Hanggang sa nakarating ako sa lilim ng gubat at doon nawala ang mga gabay namin. Hindi ko na sila nakikita noon. Kasunod naman noon ay pagkabog ng malakas ng dibdib ko. Napakabigat ng presensya sa gubat na yon. Hindi ko alam kung galing ba sa elemento. Basta napakasama.
Yung tapang ko ay napalitan ng pagdadalawang isip nun. Parang gusto kong lumisan na lang pero dahil sa kagustuang malaman ng nakakubli doon, pinili kong labanan ng takot. Pumasok ako ng gubat at habang papasok ako doon, pasukal ng pasukal ang lugar. Hanggang ilang saglit lang, may nakita akong maliit na daanan ng tao. Binaybay ko lang yon hanggang sa makarating ako sa isang maliit na nayon. Sa loob mismo ito ng gubat na yon, na aakalain mong walang nakatira. May 4 na bahay akong nakikita, pero isang lang dito ang tingin ko may tao. Lumapit ako ng lumapit na parang magpapasto lang hanggang sa makaamoy ako doon ng samyo na hindi ko nagugustuhan. Sobrang baho. Masahol pa ito sa kulob na imbornal. Napatakip pa nga ako ng ilong noon, tapos napaduwal. Alam kong itong lugar na ito na ang napakadelikado doon. Bagamat nawala ang 4 na gabay pero alam kong nakabuntot lamang sila sa akin. Ramdam ko naman sila. Gaya ng sinabi ko, isa sa mga katangiang lumabas sa akin ay ang malakas na pakiramdam, na literal talagang lilitaw kapag isa kang Bertudes. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na itong gabay na ito, nasa magkakaibang antas din sila depende sa kung anong uri. Pwedeng tikbalang, pwedeng agta, pwedeng diwende, pwedeng diwata at marami pang iba. Itong sa amin ni Rod ay 3 agda at isang batang walog. Ang agta ay may magkakaibang antas din sila kahit iisa lamang ang tawag. May singlaki lang ng tao, may higante, may pandak at may payat. Pero lahat sila mga bantay. Kapag nagpapakita sila sa amin ni Rod, hindi ganun talaga kasulido. Kumbaga tagusan ang paningin mo. Yan ay kung tititigan mo talaga maigi, na para bang mga kaluluwa lang. Nabibilang kasi sila sa ibang dimensyon. Pwede silang mahawakan. Yan ay nakadepende din sa pahintulot nila. Pero ang pinakamalakas sa mga agda, ito mga gabay namin na singlaki lang ng tao. Hindi ko alam pero ito lang din ay nalaman ko sa kakilalang albularyo sa kasalukuyan. Doon naman tayo sa kalagayan ko noon. Siyempre, hindi ako nagpapakumpiyansa noon. Sabihin na lamang natin na unang subok ko ito pero alam ko na mga dapat gawin. Nag-uusal na ako noon. Ang ibang orasyon ay mula kay Aling Sidad, pero ang iba naman ay nilikha ko lamang na may kombinasyong Latin. Pwede ako magbanggit ng lokal na dialekto tapos susundan ng orasyon. Gumagana ito. Parang mas malakas pa. Medyo mahirap ipaliwanag dito, Sir Seth. Delikado kasi pero bibigyan ko kayo ng halimbawa para na rin may ideya kayo. Kunwari, sinabi kong Amang Diyos ay gabayan mo ako. Protektan mo ako laban sa masama. Tapos ang kasunod nito ay mga kagiliw. Yun ng mga buhay na salita. Ngayon, naiintindihan niyo na ba yung kombinasyon? Ang tawag dito ay pamaba o horem-horem. Ilang saglit nun, huminto ako at inalam ko kung saan nanggagaling yung nakakasulasok na samyo. Hanggang sa may tumawag sa akin. Paglingon ko dito, isang matandang babae ang nakita ko at nasa bukana ng isang maliit na kubo. Kinawayan ko naman siya at binati pa ng magandang tanghali nun. Lumapit ako, pero umatras naman ito na waribay natatakot. Hindi nga magawang makatitig sa aking mga mata. Nakayuko lamang yon. Tapos ang sabi niya, kung ano man daw ang sadya ko sa lugar, huwag ko na lang ituloy. May mga bata umano doon. Namumuhay lamang sila ng normal. Wala silang ginagawang hindi maganda. Mabilis kong napagtanto na aswang nga ang nakatira sa loob ng gubat na yon.
Yung pagyuko pa lang habang nagsasalita. Isang pahiwatig na yon. Isa pa, yung samyu doon na likas mo nang maaamoy sa lugar ng aswang. Kumpirmado. At sa tono ng pananalita ng matanda, dali-dali ko nang naiisip na ibang tao nga sila. Pero ramdam ko na totoo at namumuhay lamang talaga sila ng normal. Halatang natatakot sila sa akin. May iba pa kasi akong nakita doon. Napaka-normal na tao lamang tingnan. At hindi may pagkakaila na alam nila kung ano ang kaya kong gawin. Magpaganon pa man ay hindi ako naging marahas. Binigyan ko sila ng respeto. May hinahanap lamang po ako. Sino po ba yung nakakaalam dito na may binarang at namatay sa sentro? Ito lang po yung sadya ko at wala nang iba. Prangkahan lang po. Kasi nga aswang daw ayon sa kapatid ko ang salarin. Saad ko nun. Ayon sa matanda ay alam niyo mano. Kaya naman. Kilala niyo po ba yung salarin, Manang? Pwede bang malaman? Hindi po biro yung ginawa niya. Uubusin niya talaga yung pamilya. Lumapit sa akin ang matanda. May binulong. Napatango ako tapos nagpasalamat sa kanya. Dali-dali ko nang nilikas ang lugar matapos nun. Alam niyo bang sinabi sa akin ng matanda, Sir Seth? Isa daw sa mga albularyong gumamot doon sa namatay. Yun ang salarin. Aswang daw yun na matagal nang namimirwisyo. Kapag may inaaswang daw sa isang lugar, sila ang pinagbibintangan. Kaya nga palipat-lipat sila ng tirahan. Habang naglalakad ako nun pabalik, napapayas na lang ako nun. Naiisip ko na kung paano barahin si Rod. Yan ay kapag pagagalitan niya ako. Hanggang sa makarating na nga ako sa bahay. Doon ko palang napagtanto na malaking pamilya pala ang nakatira. Bukod pa dyan ay malaking bahay din yon na mas malaki pa sa bahay ni Rod. Tingin ko pa nga may kayang pamilya. Dahil makikita naman sa mga kagamitan nito na magaganda. At sa panahong yon, napakamoderno tingnan. Naroroon ako sa labas. Tinatawag ko si Ron noon. Bumungad sa akin ito. Ang sabi nito, isa na namang miyembro ng pamilya ang nagkakasakit at kasalukuyan ng manunoong ginagamot ng 2 albularyo. Tinanong ko si Rod kung saan ginagamot. Naroroon sa kusina. Naroroon ang magkapatid na albularyo. Yung isa hindi pa dumating. Tingin ko susulpot din yon. Tumango ako noon at sumunod kay Rod. Sa likod ng bahay kami dumaan. Nakita kong naroroon nga sa kusina. Nakasara pa ang pintuan patungong sala. Naisip ko nung baka pinalabas si Rod o hindi naman kaya hindi pinapasok. Yung may sakit ay para bang ito yung padre de pamilya. Matanda yun at napapalibutan ng ilang sakto na sa edad. Tapos ay may matandang babae na animoy asawa. Yung 2 albularyo doon ipinakilala sa akin ni Rod na itago na lamang natin sa pangalang Andres at si Jose. May edad na mga ito. Tapos panay sipat sa akin na wari ba'y nagtataka. Ang sabi naman ni Rod, kapatid ko, bida-bida to kaya dinala ko na. Ito yung kambal ko na marunong din sa panggagamot ko no. Parang nainsulto ako doon sa pagsambit ni Rod. Sabi ko sa sarili ko, mamaya ka lang. Mapapahiya ka talagang animal ka. Parang wala namang alam yung kakambal mo. Sigurado ka ba dyan, Rod? Ay bueno, hindi dinapuan ng barang o kulam tong tatay nyo. Nanghihina lang dahil siguro sa pagod. Wika ng albularyong si Jose. Hindi daw binabarang at kinukulam. Pero ang sa akin nun, dahil nga may idea na ako ay kinikilatis kung maigi ang magkapatid na albularyo. Wala namang kakaiba sa kanila. Nakikipagtitigan din ng diretsyo. Kaya iniisip kong baka yung isang albularyo ng salarin. Ito yung sinasabi ni Rod na susulpot na lamang bigla nun.
Pansamantala, itinuloy ko ang kabuang pinagplanuhan ko. Nilibot ko yung bahay. Ang barang at kulam ay basta malalakas itong klase. May tinatanim talaga sa bahay ng bibiktimahin. Maigi kong sinuri ang lugar. Si Rod naman ay parang naaasiwa. Yun bang hindi niya nagugustuhan ng ginagawa ko. Panay sitsit pa ito pero hinahayaan ko lang naman. Bastang nasa isip ko ay sasampalin talaga ito ng kahihiyan kapag ako nang sumalang sa gamutan. Sa kabila ng lahat, hindi ako naniniwala na ang panghihina ng matanda ay sanhi lamang ng pagkapagod. Gaya ng sinabi ng kapatid ko, nakita niya sa pangitain na namatay ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kaya nakakatiyak ako, maging ang kapatid ko noon, na lumipat na sa kapamilya ang barang. At itong dalawang manggagamot na sina Jose at Andres, hindi talaga ito ganun kagaling. Halata naman sa mga kinikilos, para mga tira bahala lang. Habang naglilibot-libot ako sa bahay, nakita ko namang lumabas ng dalawang albularyo. Kausap ito ni Rod. Lumapit naman ako at narinig kong si Rod na daw ang susuri, na para bang naglalabanan sa mga sandaling iyon ang mga albularyo sa lugar. Sinabi pa ni Jose na totoo ang sinasabi niya. Walang sumpa ang matanda. Pero ayon kay Rod, sisiguraduhin ko lang. Ano bang nangyari sa apong babae? Di ba ganun din? Wala kayong konklusyon maliban na lang sa normal na sakit. Tapos anong nangyari? Namatay. Nagkataong ako nang gumagamot. Itong si Rod, may pagkamatigas ito magsalita. Lalo na't malalim ng kanyang karunungan at alam niya ang sitwasyon. Nga pala, kung may tatanong kung bakit napasali ang kapatid ko, di ba nga may ibang albularyo doon? Ganito ang kwento. Itong si Rod dahil sa tanyag na nga noong mga panahon na yon, isa din ito sa nilapitan para tumingin sa kung anong problema ng pamilya. Kaso nang dumating si Rod, may ibang albularyo. Hindi naman siya nagbigay puna. Katunayan, pinanood niya ang paraan ng mga ito para karagdagang kaalaman. Tapos ang pasyente noon ay isang babae at apo ng matandang may sakit. Mag-aaral ito sa perbadong eskwelahan sa Iloilo. Umuwing may sakit at ipinatingin sa doktor. Pero ayon sa pagsusuri, normal lang naman daw. Hanggang sa lumala ng lumala ang sakit nun. At may nakapagpayo ng ipatingin sa albularyo. At dahil nga mapera ang pamilyang ito, maraming napag-utusan na humanap ng magaling na albularyo. At nagpang-abot lahat doon. Yun nga lang, lingid sa kaalaman nila, isa dito ang salarin. O hindi naman kaya, dalawa. Malay natin. Surprise kasi ito mga kagiliw. Nagmungkahi ang kapatid ko na ilipat sa sala ang matanda. Naitago na lamang natin sa pangalang Sir Danny. Habang ang asawa naman ito, si Ma'am Lenore. Parang galit pa itong dalawang magkapatid na albularyo. Nakikita ko ang mga reaksyon nila nang kumilos na si Rod. Nilipat si Sir Danny sa sala. Tingin ko yung malalaking tao doon ay mga anak ng matandang yon. Unang hawak pa lamang ni Rod, napatingin na ito sa akin. Umiling ito at sinabing mabuti na lang at napaaga. Hindi katulad nung apo na babae na pagsalang niya ay naghihingalo na. Tinira ko naman noon ang nagmamarunong na magkapatid na albularyo. Kako, totoo bang albularyo mga ito? Tumingin lang sila sa akin. Tapos parang gusto akong banatan ng sabat pero nagpipigil lang. Pangit namang magmalabis doon. Kinumpirma na ng kapatid kong binabarangga. Hanggang sa ilang saglit lang, may dumating na isang matanda. Babae, na para bang sin-edad lamang din ni Aling Sidad. Kinilala ito ng magkapatid na albularyo noon na Nining. At kasama sa narinig ko na isa din itong manggagamot. Doon kumabog bigla ang dibdib ko.
Umatras ako para matingnan ng maigi yung matandang yon. Lumapit ako at pinakiramdaman. Pero wala namang kakaiba sa kanya. Hindi ko ramdam ang aswang na naramdaman ko kanina habang nasa gubat. Naisip ko tuloy nun na baka may iba pang albularyo. Yung matandang babaeng yun na si Nining. Lumapit pa kay Rod at sinabing, "Sana'y mapagaling na para matapos na ang lahat." Sana daw maputol ng sumpa. Tumango naman si Rod. Ngumiti at nagmano pa ito. Para bang malaki ang respeto ni Rod kay Manang Nining. Pinandilatan pa ako ng mga mata ni Rod. Nagudyat ito sa akin. Ang ibig sabihin ay magmano daw ako. Ako naman kahit walang muwang ay nagmano na lang. Hanggang sa nagsalita itong si Manang Nining na pinsan pala siya ni Nanay Auring. Napalintik na lang ako sa isip nun. Kaya pala may respeto ang kapatid ko. Ilang saglit pa. Umalis na ang dalawang albularyo na sina Andres at Jose. Hindi ko naman binigyang pansin ng mga yon kasi nga parang mga walang silbi. Inabot ng gabi. Kami noon ay nasa labas lang ni Manang Nining. Nag-uusap. Pero hindi ko pa sinasabi ang natuklasan ko. Baka kasi nagkukubli lamang ang matandang ito. Baka ito ang aswang na mambabarang. "Dailos, ang taglay mong karga sa katawan. Mas malakas pa sa kapatid mo kahit siya pang naging albularyo." "Nako, imposible naman po yun. Siya'y may karanasan eh. Pero ako tambay lang, nasa bahay lang lagi." Habang nag-uusap kami sa labas ay para bang nababalisa si Rod. Patuloy lang siya sa pagpapausok doon at bigkas na mga natutunan niyang orasyon. Pero habang tumatagal, hindi ito napapanatag. Hanggang sa lumapit na sa akin si Rod at sinabing, "Tingnan mo nga yun, Luz. Kanina pa eh. Hindi ko naaalis yung barang. Tumataas yung lagnat niya tapos iba yung naamoy ko sa katawan niya. Parang amoy ng aswang eh. Tapos may lumalabas na maliliit na sapat sa ilong niya." Sinuri ko naman kaagad ang pasyente. Nagbumungad na ako sa loob ng bahay. Nakita kong nagkukumpulan ng pamilya doon sa kusina. May babae pang sing-edad lang namin ni Rod. Tama ang kapatid ko. Nangangamoy aswang nga. Doon ako nagmungkahi na lahat ng tao sa bahay, maliban sa may sakit ay lumikas na. Kung may matitirahan pansamantala, doon muna manatili hanggang sa hindi pa nare-resolba ang problema. Si Rod noon ay natulala ito at tumitig sa akin. Sabi pa nito, bakit hindi niya naisip yon? Tama daw ako. Maging si Manang Nining ay sumang-ayon dito. Siya nang nagpatuloy sa pagpapaliwanag. At doon ko napag-alaman na magaling din na albularyo si Manang Nining noon. Paano ba naman kasi? Sundin niyo yung dalagitang ito. Tama siya. Kayong lahat ay mauubos kapag hindi kayo lumisan sa bahay na ito. Hindi basta-bastang barang lang ang usapin dito. Kung hindi isang malakas na sumpa na nakatanim sa bahay niyo. Yan lang ang ipinagdadasal ko. Sana'y tanim sumpa lang at wag na yung bulong sa patay. Napapailing na lang ako nun. Tama. Tama si Manang Nining. Napatango nga maging ang kapatid ko nun. Gaya ng sinabi ko, kapag tanim sumpa ito ay maiiwasan ang pagkalat ng barang kapag umalis sa bahay. Pero kapag bulong sa patay, susunod ang sumpa kahit saan pa magtago ang tao, kahit tumawid pa ng dagat. Kitang-kita ko noon kung paano mag-iyakan ng mga tao sa loob ng bahay habang natataranta mga ito sa paghahanda. Maging ang mga malalaking tao doon ay umiiyak na rin. Nagtanong pa ang asawa ng pasyente na si Ma'am Leonor kung anong mangyayari sa kanyang asawa. Ayon naman kay Manang Nining, walang kasiguraduhan. Huwag nang isipin ang kalagayan ng pasyente. Ang isipin ay ang kalagayan ng buong pamilya. Nagsusumamo ang mga yon bago pa lumikas ng bahay.
Kami na lang ni Rod at Manang Nining doon sa bahay. Si Sir Danny ay umiiyak. Ang sabi niya, mamamatay na ba umano siya? Walang nagsalita sa amin nun. Si Rod ay patuloy sa pagpapausok, habang si Manang Nining naman ay nasa labas. Abala ito na para bang may hinahanap. Alam ko na yung ginagawa niya, katulad ng ginagawa ko. Hinahanap niya rin ang sumpa kung saan nakalagay. Yan ay kung tanim sumpa lang. Pero kapag bulong, wala talaga siya makikita nun. Nagtanong ako kay Rod kung may iba pa bang albularyo na tumingin noong ginagamot pa ang babaeng estudyante. Ang sabi naman ng kapatid ko ay wala na. 4 lamang daw sila. Yung 2 magkakapatid at si Manang Nining nun. Dito Sir Seth, isiniwalat ko na talaga yung natuklasan ko. Dahil baka ako pa ang sisihin kapag kinubli ko pa. Sineryoso ko talaga yon. Anong sabi mo sa akin kanina, Rod? Di ba karaniwan na sa isang albularyo ang paglilibot sa lugar kung saan naroroon ang pasyente? Rod, ginamit ko yung presensya ng gabay natin. May natuklasan ako. Ito yung dahil sa kanila. Nakarating ako sa lugar ng mga aswang. Nalaman ko kung sino ang salarin sa pagkamatay ng estudyante. Aswang, Rod. Aswang na mambabarang. Tama yung hinala mo nung una. Alam mo ba kung sino? Isa daw sa mga tuminging albularyo dun sa estudyante. Yun ang salarin. Nagkukunwari lang pero tingin ko, pinapalala yung sitwasyon. Ano ka mo? Tama ba yung mga sinasabi mo? Teka, sino naman sa mga kasama ko? Hindi naman pwedeng si Manang Nining at lalong hindi yung 2 peking albularyo na walang alam kung hindi ang gawing negosyo yung panggagamot. Tugon ni Ron. Nilinaw ko sa kanya na totoo ang mga sinasabi ko. Depende na yon sa kung anong opinyon niya. Pero kapag hindi ito naresolba, baka mamatay si Sir Danny. Lumabas ng bahay si Rod na para bang timang ito na nagpabalik-balik ng lakad sa tugkaran. Si Manang Nining naman ay nakikita ko pa rin siya na patuloy sa paghahanap sa tanim sumpa. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang may sinabi sa akin si Sir Danny. Yung 2 albularyo daw na magkakapatid, bago siya magkasakit, may inabot daw ito sa kanya. Isang papel daw yon na may lamang orasyon at nagmungkahing sambitin ito. Pagkatapos sambitin, sunugin umano yung papel na yon. Ginawa ni Sir Danny ang pinag-uutos ng magkapatid na albularyo. Kasi nga, para daw ito sa proteksyon sa pamilya. Pero kinabukasan, bigla na lang daw siyang nanghina. Panay dumi at may kasamang mga langaw ang dinudumi niya. Tapos ay bigla naman umanong lumitaw ang 2 albularyong yon at sinuri siya. Dumating din daw itong si Rod pero hindi pinapapasok ng 2 albularyo sa kusina, sa kung saan naroroon si Sir Danny na nakahiga. Napamura ako nun. Alam niyo kung bakit? Ang orasyon na pinangsambit kay Sir Danny, isang uri ng barang ng pagpapatiwakal. Pinasunog pa talaga. Sa mga bihasa dyan, alam niyo ito. At kapag nasunog ang papel, doon na sasabog ang kamandag ng barang. At ang tatamaan nito ay walang iba kung hindi yung nagsambit sa katagang yon. Isa kasi itong kasunduan na hinihiling sa mga nasa ilalim. Gaya ng sinabi ko, naging malawak ang kaalaman ko. Habang nanggagamot si Rod, ako naman ay patuloy sa pag-aaral ng karunungan. Mapakaliwa man yan o kanan. Iisa lang naman ang basbas niyan. Depende sa kung paano gamitin. Mabilis kong tinawag si Rod at sinabi ang natuklasan ko. Nagmumumura ang kapatid ko nun. Nagdabog pa ito at sinuntok ang dingding ng bahay dahil sa galit. Akala niya pasaway na albularyo lamang ang 2 pero may motibo pala mga ito. Bukod sa totoong bihasa ang mga ito, mga aswang din ang mga yon.
Alam mo ba kung saan nakatira? Tanong ko. Pero umiling si Rod. Kaya naman doon na ako kay Sir Danny lumapit. Pero pagsipat ko, nakapikit na ang mga mata nito at hindi na siya humihinga pa. Patay na yun, Sir Seth. Na siya namang mas lalong nagpagalit kay Rod. Inawat ko pa yun para makapag-isip ng tama. Lintigid. Kaya pala nang tanungin ko yung kaanak kung taga saan yung dalawang albularyo. Ang sabi dumating na lang bigla mga yon. Walang nakapagsabi noon ng dalawang yon. Isa sa mga pinatawag. Lihitin mo lang. Kami ni Manang Nining. Bakit hindi ko man lang naisip yon? Paglilinaw ni Rod. Lumapit na sa amin si Manang Nining at doon ipinaalam namin na patay na si Sir Danny. Ipinaalam din namin na ang ginamit na barang ay ang pagpapatiwakal. Pagpapasa lamang ng papel na may orasyon, na may dalang sapat na karga at ritual. At ang salarin ay walang iba, kung hindi si Andres Atose. Sabi ko na nga ba, wala akong tiwala sa dalawang yun eh. Hindi naman tumutugma ang mga isinasagawa nila. Hindi ko alam kung anong proseso. Siguro ang prosesong isinasagawa nila noon sa estudyante ay ang pagpapalala. Markado ko na sila. Alam ko kung saan nakatira. Wika ni Manang Nining nun. Matapos nun ay may sinabi siyang lugar. Kami na daw ang magpunta. Babantayan niya umano ang labi. Dahil alam niya na kukunin ito kapag walang nakapagbantay. Ang uri ng aswang na may kakaya ng mangkulam at mambarang. Walang iba kundi ang balbal. Wala namang ibang motibo ang mga ito maliban na lang sa makakain ng bangkay na bago. Nga pala, pasensya na kung hindi ko babanggitin kung anong lugar ang tinutukoy ni Manang Nining. Maselan, mabuti kong matitinong mga aswang yan. Hindi, baka magdulot ng katatakutan. Naniniwala kasi ako na hanggang sa ngayon, may mga ganun pa rin sa lugar na yon. Walang ano-anong umalis kaagad kami ni Rod. Inabot kami ng umaga at sumakay pa ng habal. Napakalayo ng lugar. Nang makarating kami doon, ay dumiretso na kami sa bahay na kung saan ito yung sinabi ni Manang Nining. Kumpirmado. Doon nga nakatira ang magkakapatid. Walang mga pamilya ito. Matatanda na at magkasama sa iisang bahay. Doon pa lang, may kakaiba na. Nang bumungad kami, aba, pangising-isip ang mga ito. Kaagad kinumpronta ni Rod. Dinuro ng kamay sabay usal ng nakakapangilabot na talandro. Malakas na parusa yon. Dahilan namang nag-iyakan ng dalawang albularyong yon. Mabuti na lang at malalayo ang kapitbahay. Kasi nga, nakakatawag pansin talagang pag-iyak ng mga ito. Nagtanong pa ang mga ito kung anong kasalanan nila. Hindi ba halata? Tatanungin ko kayo. Bakit tumalab sa inyo ang talandro ko? Sagot. Hindi kayo makasagot, no? Ngayon tinatanong nyo kung anong kasalanan yung mga animal kayo. Luz, akyatin mo yung bahay. Kunin mo yung mga gamit nila. Mabilis akong umakyat nun. Sobrang baho ng loob. Kung anong naamoy ko noong samyu ni Sir Danny, yun din ang baho ng bahay na yon. Nakita ko ang mga kagamitan nila. Yun lang sa tingin ko na bago pa sa paningin ko. Yun lang ang mga kinuha ko nun. Kagaya na lamang ng mga bote na may kung anong laman. Tapos yung nakasabit sa kisame na isang ribulto na hindi ko mawari kung anong klase nun. Hindi may pagkakailang importante yon sa dalawang albularyo. Gawa ng nagmamakaawa ito na wag daw kunin. Pagkalabas ko, sinabi ng kapatid ko na mauna na raw ako nun. Susunod na lang siya. Magkita na lamang kami sa paradahan ng habal. Hindi naman ako nagsalita pa. Umalis na ako nun. Tapos nang makarating ako sa terminal, inantay ko si Rod ng halos 2 oras bago ito nagpakita.
Nagtanong ako sa kanya kung anong ginawa niya. Ayon sa kanya pinaralisa lang naman daw niya ang mga yon. Paralisa na unti-unting lalala hanggang sa mamatay. Hindi ko alam kung anong proseso ito pero may tiwala ako sa kapatid ko nun. Hanggang sa makabalik na kami. Hapon na, maraming tao na sa bahay. Naririnig ko ang iyakan ng pamilya. Nasa labas si Manang Nining nun. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkapuyat. Nagtanong pa ito kung anong nangyari. Kung napatay ba daw namin. Natatakot siya kasi nga bumalik ang pamilya bigla. Ang sabi ko naman, sa pagkamatay din patungo ang kahihinatnan ng mga aswang na yon. Ipinakita ko kay Manang Nining ang mga nakuha ko sa bahay. Ayon sa kanya, ito daw ang pinagkukunan ng lakas ng isang aswang. At yung hindi ko mawari kung anong ribulto, yun umano ang sinasamba ng mga yon. Mabilis na kinausap ni Manang Nining ang pamilya. Sa pagkakaalam ko, sinabihan niya itong nakawala na sa sumpa. Hindi na kasi kami nakinig ni Rod nun. Nahihiya kami nun. Kasi nga, masama makatitig na mga kaanak ng pamilyang namatayan. Para bang nagdududa. Pero hindi naman namin sila masisisi nun. Ang importante kahit wala silang alam sa ginawa namin. Basta ligtas sila nun. Hanggat buhay pa yung dalawang magkapatid na sina Andres at Jose, mauubos talaga yung pamilya nila. Gagawa at gagawa ang mga ito ng pagpapatiwakal na barang. Napakasimple lang gawin. Dadaan lang sa isang ritual. Magsusulat sa papel at ipapasambit sa isang biktima. Napakasimple pero napakadelikado. Alam niyo Sir Seth, naging parang koleksyon o artifact na lang namin ni Kuya yung ribulto. Inuwi namin ito, maliban na lang sa mga bote. Ginuha yun ni Manang Nining. Pagpapalakas yun ng balbal at pwede ding makayanggaw. Kinumpis ka na lamang ni Manang Nining pero yung ribulto ay pwede namin magamit ni Rod. Pwede umanong alternatibo yon kapag hindi uubra ang pamamaraan namin sa kanan. Balik naman tayo sa pamilyang namatayan. Bahala na kung anong opinyon nila. Wala na kaming pakidon basta ligtas sila. Yan kasi mahirap sa may karunungan. Ang iba ay walang tiwala at iisiping mas pinapalala pang problema. Parang kami yung pinagbibintangan. Walang kibuba naman yung mga yon. Pinagdidilatan pa kami ng mga mata. Ang hindi nila alam, kung hindi dahil sa amin, kung hindi namin napigilan ang bulaang magkapatid na aswang, malamang sa malamang, ubos silang lahat.